Pickle versus Musashi Miyamoto, ang part 2 ng kanilang paglalaban. Yan nga ang ating tatalakayin sa video ito. Pero bago nga natin simulan yan ay pakipindot muna itong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad sa ating munting channel. At para na nga rin sa mga nagtataka kung bakit wala nga chapter 44 itong Baki Reien. Dahil nga ito nga mga tol ay na-delay at ilalabas nga itong next chapter na chapter 44 sa May 15 pa. Kaya naman onting antay pa mga tol at tatapusin natin itong laban ni Musashi at neto ni Pickle. At tara, simulan na nga muna natin itong bakbakan na itong mga halimaw na to. Simulan na natin. So sa pagtatapos nga sa ating nakarang chapter ay nakita nga neto ni Pickle etong kanyang nakaraang kalaban sa kanyang era. Kung saan etong si Musashi Miyamoto ay nakita niya nga bilang isang threat o isang napakalakas na dinosaur na sobrang bilis at bagsik. At dun nga lumipat na ang scene kung saan etong ang si Musashi at etong si Pickle ay inilipat nga sila dito sa practice room. At dito ngay may itinanong dito si Albert Pain kay Musashi Miyamoto. At dito ngay matapang nagsalita etong si Albert Pain na seryoso ba kayong lahat? At dito ngay sinabihan niya etong si Musashi Miyamoto na ang pagkakatayo nga lang daw neto ni Musashi Miyamoto ay pagkakadulot nga daw ng pagkaklone dito. Samantalang eto namang daw si Pickle ay hinukay pa nga daw sa 1,000 meters sa lalim ng lupa. At dagdag niya pa nga dito na etong si Pickle nga daw ay nabuhay pa nga daw sa panahon ng Cretaceous o sa panahon nga ng mga dinosaur na kung saan kinakain nga daw yun ni Pickle noon. At ang pagdating nga daw neto ni Pickle sa panahong ito ay isa nga daw na himala na wala nga daw kapantay. Sabay dagdag nga neto ni Albert Pain na kayong dalawang patunay ni Pickle sa isang himala na di mapaliwanag. At ano man na mangyari ay posible nga ang isa sa inyo ang mawala. Kaya naman ang ginagawa nga natin ay isang maling desisyon. At dahil nga sa mga binitawang salita neto ni Albert Pain ay nagulat nga etong si Musashi Tokugawa at pati na rin etong isang scientist. At hindi pa nga tapos dito etong si Albert Pain kung saan dinagdagan niya pa nga ito na Pickle o etong si Musashi, sino sa kanila ang mas malakas? Para lang sa napakababang bagay ay wawasakin nyo ang isang himala. Sabay sigaw nga ni Albert Pain na imulat nyo ang mga mata nyo. Sabay sagot nga dito neto ni Tokugawa na hindi mo kailangan sumigaw. At mulat na mulat nga ang aming mga mata. Ang pinakamalakas na swordsman nga sa Sengoku era at ang pinakamalakas na mandirigma nga sa Cretaceous ay nagtagpo na nga rito. At dinagdag pa nga dito neto ni Tokugawa na meron nga daw swordsman na wala nga daw pake kung sino ang kalaban. At isang mandirigma na gusto nga daw kainin ang swordsman na yon. At ang makita nga daw ang maglaban ng dalawang ito ay isa nga daw pambihirang pagkakataon na dapat nga daw na ipagpasalamat. Kaya naman kung ayaw mo nga makita ang labanan na ito ay umalis ka na. Pero kung sasagabal ka nga sa laban ng dalawang ito ay hindi nga kita patatawarin. Yan nga mang sinabi dito neto ni Tokugawa. At dito ngay biglang naglabas nga etong si Albert Pain ng isang pistol na kinagulat nga neto ni Tokugawa. At dito'y sinabi nga ni Albert Pain na meron nga rin daw siyang paraan para sa pakikipaglaban. At maski nga daw ang matanda o lumpo ay may paraan na daw para lumaban. Sabay tutok nga neto ni Albert Pain ng baril dito kay Musashi Miyamoto. At dito'y sinabi niya nga na nang malaman niya nga daw na papunta nga daw etong si Tokugawa ay nangamba na nga daw siya at nagduda na kung saan meron nga daw gagawin etong si Tokugawa na ganito. At mukha nga daw tama nga daw ang kanyang hinala. At dagdag niya pa nga dito na hindi nga daw chinecheck etong kanyang mga gamit o bitbit niya dahil nga wini-welcome siya sa pagpasok sa bansang ito. At nagulat nga sila sa mga sinabi neto ni Albert Pain at habang nakatutok nga etong baril sa kanila ay sinabi nga neto ni Albert Pain na gusto niya nga daw na itigil na nga daw etong ginagawa nila at lumabas nilang sa kwarto at dun na nga daw magtatapos. Ngunit sa isang iglap lang ay nabali nga etong kamay ni Albert Pain at dito ngay naramdaman niya etong atake neto ni Musashi Miyamoto na sobrang bilis mga tol na halos pinagpira-piraso nga siya kung tunay na espada etong gamit neto ni Musashi Miyamoto. At gulat na gulat nga dito etong si Tokugawa at isang scientist pati na rin etong si Pickle. At ang naramdaman nga dito neto ni Albert Pain ay parang nga siyang pinugutan ng ulo. At dito ngay kinuha neto ni Musashi Miyamoto etong baril at itinutok niya nga dito kila Tokugawa. At sinabi niya nga dito na ano nga daw bang uri ang baril na ito. Ganito ba to gamitin? At dito ngay nagpaputok etong si Musashi Miyamoto sa gitna neto ni Tokugawa at isa pang scientist na kinatakot naman neto nila Tokugawa. At napasabi na nga lang dito etong si Musashi Miyamoto
na mas madali nga daw itong gamitin kesa sa shuriken at maganda nga daw ang pagkakabaril nito. At napamura na nga lang itong si Musashi Miyamoto at nakakatakot nga daw to. At dagdag niya pa nga dito na medyo epektibo nga daw to sa pakikipaglaban, hindi ba? At dito ngay gulat na gulat itong si Pickle, pati na rin itong scientist, at ito na nga rin si Tokugawa. At dito na nga nagbanta itong si Musashi Miyamoto na simula nga daw ngayon ay itong si Pickle at siya nga lang daw at wala na nga daw mangingialam. At dito ngay sinabi neto ni Musashi Miyamoto dito kay Pickle na para lang malaman mo na medyo masarap ako. At nagulat nga dito etong sila Tokugawa at pati na rin etong si Pickle. At dito ngay pinapalapit na nga neto ni Musashi Miyamoto etong si Pickle. Samantalang ang POV nga neto ni Pickle ay isang ang bulkan na sumasabog mga tol. At dito nga ipinakita etong si Albert Payne na nakaupo at takot na takot nga sa kanyang nakita. Maski nga daw etong kanyang cells ay nakita nga daw na namatay siya. At dito na ngay sumigaw etong si Pickle. At dito ngay agad-agad ngang umatake etong si Pickle na kung saan sumipa nga siya ng sobrang bilis. Ngunit agad-agad nga rin tong naiwasan neto ni Musashi Miyamoto. Sabay counter-attack nga ng paggampas dito sa binte na pinanipa neto ni Pickle. At dito ngay napasigaw sa sakit etong si Pickle. At gulat na gulat nga dito etong tatlong nanonood. At dito ngay napasabi etong si Musashi Miyamoto na ang laman nga daw neto ni Pickle ay napakatibay at pati na nga rin ang buto nito na kung saan hindi nga daw nababali. At ano nga daw klaseng tao etong si Pickle. At dito ngay nang aatake uli etong si Pickle ng isa namang napakalakas na swing ay inunahan nga siya neto ni Musashi Miyamoto sa kanyang katawan na kung saan namilipit nga sa sakit etong si Pickle. At dito sa kanyang pangalawang atake ay napasabi nga etong si Musashi Miyamoto na napakatibay nga daw talaga ng kalamnan neto ni Pickle. Na kung saan ine-expect niya nga daw na lilipad nga daw etong mga kalamnan neto ni Pickle papalabas. At dito ngay nagtataka na etong si Musashi Miyamoto at napasabi na lang na ano ba talaga to? Anong klaseng tao etong si Pickle? Hindi siya tulad ng iba. At dito ngay napalingon na etong si Pickle at galit na galit nga kay Musashi Miyamoto. At dito ngay nag-iisip etong si Musashi Miyamoto na ano nga daw ba talaga ang lalaking to, paano niya nga daw ba to lalabanan. At dito ngay napangiti na nga lang etong si Musashi Miyamoto sa kanyang naisip. At yun nga ay bilisan ng pagtapos dito kay Pickle. At ang POV nga neto ni Musashi kay Pickle ay kasikatan, kung saan alam naman natin na gustong gusto nga neto ni Musashi Miyamoto. At hanggang dito na nga lang muna etong part 2 ng paglalaban neto ni Musashi at neto ni Pickle. Kung nagustuhan mo nga ang video ay pakipindot nga ang like at subscribe button mga tol. At syempre ay pa-follow na rin ang ating FB page, lalagay ko na lang yan sa description. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel mga tol. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang ating video na to ay pwede kang mag-comment sa baba ng ating video at malay mo may content natin yan in the future at masya-shoutout nga kita sa ating next video. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Peace out!